Then, condensing temperature, T3, at 40 degrees Celsius. Ano daw ang mangyayari kapag in-increase ang vaporizing temperature to 5 degrees Celsius? So, this would be T1 prime at 5 degree Celsius. Yan. So again, i-draw, dapat masatisfy natin yung 6 na yan. So let's draw this. Let's draw our pH diagram. Oops. Saglit lang. Punta kay Spark. Thank you. One, two, Hindi ka pa ba out? 3. Alas 7 pa ako. 4. Yan, ito yung original. Paano kapag daw tinaas natin yung condensing temperature? Tinaas natin is yung vaporizing temperature. So this would be again, this is still in simple saturated. Tinaas natin yung evaporating temperature. This would be your T1 prime. T1 prime. Let's say this is your T2. 2 prime. Your 3. Sorry, mali yung diagram natin. Ulit. Oops. Oh my God. This would be 1, 2 prime. Then this is still your 3. This is still your 4. Oops. Malayo ang 4. Dito ang 4. Oh my God. Yan. Ganyan yung magiging itsura ng ating system. Again, we evaluate each state points. State point 1. State point 1, palagi, again, saturated vapor. So, you evaluate at 10, negative 10 degrees Celsius at yung 5 degrees Celsius. Same, H1 ay equal sa Hg, V1 equal sa Vg, then your P1 equal sa Psat at that temperature. Same dito sa kabila, H1 prime, V1 prime, P1 prime. Ang bibilis. H1, 392.66. Your V1, 0.09959. Your P1 is 0.20060. Sorry, this is in kilopascal, 200.60. Then at 5 degrees Celsius, 401.49.
V1 prime, 0.05. Saglit. Paki-confirm nga ng V1 prime, 0.58415. Bakit yung iba yung 0.06? Anong tama? Ano ang V1 prime? Zero five eight four one five. 0.058 415 cubic meter per kilogram. Then your P1 prime is 349.82. Then at state point 3, state point 3 tayo. State point 3, meron tayong saturated liquid. Temperature 3 natin is 40 degrees Celsius. We do have H3 equals sa HG, HF. Sino si Marco Mariano? Sino yung? Sino napasok dito? Kasi ba kayong ganon? Sino yon? Marco Mariano. May dump account. Kayong dump account yun. May napasok dito. Sino yon? Nahuhuli yung mga may email na dump. Wala nang estudyanteng gayon. H3 ay equal sa 256.4. Oops, ba't gano'n? 256.41. Then your V3 ay equal sa 0.019 0.1997 cubic meter per kilogram. Then your P3 equal sa PSAT is equal to 1016.6 kilopascal. Then your state point 2, that will be your work ng compressor equals P1 V1 P2 over P1. Oops. This is work ng compressor K over K minus 1. This one is K minus 1 over K minus 1. Tama ba? Yan. And then, ano yung meron tayong ibang value? We have P1 prime. So, meron tayong WC prime. Wherein your K over K minus 1, P1 prime, V1 prime, P2 over P1 prime, K minus 1 all over K minus 1. Ito ngayon ay P2. Ang P2 natin, di ba, ay equal sa P3.
So, hindi naman nabago yan from our diagram. Yan, equal lang yung pressure dyan. So, you get work ng compressor at ang work ng compressor kapag itong isa ay kapag at ano nga to? 5 degrees Celsius. At 5 degrees Celsius. Kapatid ka mapalabas. Hindi nga, ilalabas lang ang tayo doon. Ililipat ko din sa Our WC is 36.765 64489 64489. Then your WC prime is 23. Oops. Bakit may ibang sagot doon? Paki-double check muna. Paki-solve ng iba. That's 23.6646. Sorry, 6644. 6644. Bakit magkakaiba na sagot? 6644. Sinong tama dito? 8594. Sige, let's use 8594. Pakisolve nung iba kung alin yung lalabas sa inyo. Yan. And yan, since solve natin yung work ng compressor, that already complies dito. Work ng compressor mas mababa. Kita na natin siya dito. Mas mababa. So, okay na yan. Kuhanin ang H2. Kuhanin ang H2. Your H2 is equal to work na compressor plus H1. H2 prime is your work na compressor prime plus H1 prime. Your H2 is 429.425 6449. Then your H2 prime $425.1544859 1544859 kilojoule per kilogram. Yeah, guys, I hope you are able to follow with this kasi parang pare-pareho lang nakikita kung ang sumasagot. Dapat nasa-solve nyo yan. Nasa-solve nyo silang lahat. hindi. Then, ang kulang na lang natin state point 4. Your state point 4 is just equal to your H3 equal to H4, which is 256.41.
Kilojoule per kilogram. Yan. So, kompleto na ulit ang state points natin. We can now evaluate for first your RE. You evaluate RE. Dapat ang RE natin, mapalabas natin mas mataas. So, let's have at, ano nga yun? At negative 10 degrees Celsius at 5 degrees Celsius. Your RE equals H1 minus H4. Then your RE prime is equal to H1 prime minus H4. RE, pakisolve nung iba, RE equals 127. Oops, bakit nagkakaiba? Paki-double check. Iba yung RE ni Master, iba yung RE ni mga sunod. H1. Ano bang H1 natin? 392.66. Ay, tago mo na. Minus H4 natin, 256.41. Yung isa, 401.49. Anong tamang value dito? Anong tamang value? Parang nag-enjoy si Ma'am Lage doon. 5, 2, Tinatapos siya talaga. 6, Hindi pa ka-end ng class mo, uwi na tayo. 3, 136.25. Out na kaya. Bakit ganon? 5, 2, 136.25. Paka-end. Then itong isa, RE prime ay equal sa 145.08. Yan. So, again, na-verify natin yung una. Tama. Next, need natin ay yung mass flow rate. Dapat daw yung mass flow rate ay mas bababa in terms of ton, or in terms of 1 ton of refrigeration. So, that's 3.516 kilowatts equals M mole H1 minus H4. Yung isa, 3.516 equals M mole prime H1 prime minus H4. You substitute, equals M mole. Ito ay 136.25. Yung isa, M mole prime 145.08. So ano ang M mole natin sa original at M mole prime sa in-increase ang evaporating temperature? M mole 0.025, 8055, 045. Yes. Ito, Ate, order ng pinsan ko. 0.0242. Sumaksos today. 349048. 349048. Kilogram per second. Kilogram per second. Yan. So, mas bumaba nga din dito ang mass flow rate. Then again, you get your volume flow rate na dapat mas mababa din
So that will be your volume flow rate equals your M mole V1, yung isa, V mole prime is M mole prime V1 prime. Paki-substitute. Kukuha natin ang V mole at V mole prime. Kaya pa dyan, dispo. Nang? Dispo. Disposable. Wala ate. Parang wala na akong gamit ditong gano'n. Baka silang gumamit eh. So, V mole is equal to Ma'am, alam ko lang ako nalagay dito. 0.0025 69 97 0202. Your V mole prime is 0.0024 135 54177. This is cubic meter per second. Cubic meter per second. Yan, mas bumaba ito. So tama pa rin yung ating ginagawa. Next, number 4 is your COP. Ang COP, we expect this to be higher. So COP equals your QA over WC. Itong kabila, COP prime ay QA prime over WC prime. Your QA ay itong RE natin. Then yung work ng compressor nandun sa state point 2 na sinolve natin. We'll be able to get our COP. Hindi po ata sa ang introduction sa V1 po, sa V-mode po. Ano yun? Sorry. Mali po ang input sa V-mode prime po. Sorry, hindi ko marinig. Wala akong headset pala. Mali po ang Nalobat. input sa V-mode prime. Ano dapat ang sagot? 0.0014 po. 0.0014 daw. Sino nagsagot nito? Paki-double check muna, paki-double check. Final na yun, 0.0014. Sure yun. Opo. Yung dito sa kabila, tama tong 0.00256. Tama din po yun. Tama, mali. Tama po sir yung Tama po yun. Ang mali lang po yung V-mode prime. So mali yun. This is 0.0014. 1562911 cubic meter per second. Ano sagot dito sa COPs? Paki-double check na mga values ulit ha. 3.7059347. Then ito 6.1307 05749. So, tumaas ang COP. Tama ulit siya. Then, yung pang-5, again, yung work ng compressor, na-evaluate na natin siya kanina. Then, yung pang-6 is heat ejected, bumaba.
daw. Heat rejected, bumaba. So let's evaluate that. That will be QR equals your M mole H2 prime minus H3. Then yung isa, QR prime equals M mole prime. Sorry, this is H2 lang. H2. Yeah. Itong isang H2 prime minus H3. This is in terms of kilowatts na. Your QR, tama ba to? 4.64? 7.56018 kilowatts. Then your QR prime is 4.08. $4.089506 566 kilowatts. Then dito bumaba yung ating heat rejected. So yan. Yung ganyan. Kino-compare lang natin. Again, pinapakita lang natin kung ano mangyayari pag tinaas yung vaporizing temperature, condensing temperature, and yan. I'll be giving you the copy of this. Kasi after ng discussion ko ng ngayong 5:30, guys, sorry, extend tayo ng 2 minutes. Kasi ito ibang problem to sa ibang section. Tsaka itong isa. Sige. Yun. I'll be posting this sa Google Classroom pag na-discuss yung last 2 problems sa kabilang section. Yun. Yun lang yung topic natin. Then yung topic natin for superheating and subcooling. Superheating at subcooling will be discussed sa face-to-face next week. Yun. Then yun, you'll be having your problem set, your 3 questions yun, or 2 questions. 3 questions. Popost ko sa Google Classroom, ipapasa yun bukas. Papasa bukas. Oo, bukas. Bukas ang 12 noon. Yun, sinong may tanong? Questions, concerns, clarifications? Section 3 at Section 4 yung nandito, no? Section 3 at Section 4. O, sige, Section 3 at Section 4. Wala nang tanong, walang may tanong. Class rep, pa-screenshot ulit, class reps. Let me know if okay na. Saan kayo naka-enroll? Doon kayo. Saan kayo naka-enroll? Doon kayo magagawa ng problem set. Okay na po, sir. Sige, thank you guys. I think that's it for today. See you next week. You have a great day. Thank you po. Thank you po.